Tiningnan ko ng tingin si Manang bago niya ako hampasin sa braso na tila ba kinikilig sa aming dalawa ni Alejandro. Bahagya akong napatawa bago ko marahan na iangat ang tingin ko kay Alejandro. "Are you accepting my invitation?" Tanong niya bago napakamot sa kanyang ulo habang isa naman niyang kamay ay nanatili sa kanyang bulsa. Ito ang unang beses na niyaya ako ni Alejandrong kumain kasama siya, yung kamilang dalawang magkasama. Kahit kailan ay hindi niya ako inalok ng ganitong bagay, kaya siguro gano'n na lamang ang kaba na nararamdaman niya dahil baka tanggihan ko siya. I promised to myself that I will make a lot of memories here in Boracay, and I will start it now. I smiled at Alejandro before giving him a nod. "Is that a yes?" he excitedly asked. Muli akong tumango para sagutin siya at bahagyang napatawa dahil sa reaksyon niya. Matalino, gwapo at mayaman itong si Alejandro. Sigurado ako na wala pang babae ang tumatanggi sa mga alok niya, kaya bakit gano'n na lang siya kasaya nang umuo ako sa kanya? Ibig sabihin ba nun, ako lang ang inalok niya ng dinner? Pero sigurado naman akong hindi lang ako ang niyaya niyang lumabas. I'm sure he also brought Victoria to a lot of places for a dinner. O baka dahil ako lang ang may kakayahan na tanggihan siya. Nasusungitan ko at nabibiro ko si Alejandro at aminado siya ang ako lang ang babaeng nakagawa nun sa kanya. Siguro kaya siya kinakabahan ay dahil alam niyang hindi ako takot sa kanya. Alam niyang hindi siya kawalan sa akin. Puro ako siguro. Pero sa totoo lang, kahinaan ko si Alejandro. Ang boses niya, ang ngiti niya, ang mga tingin niya ang kahinaan ko. Kung may mga panahon na tinatanggihan ko siya, ayun ang nararapat. Hindi ko ginawa yun dahil lang sa gusto ko, kundi dahil yun ang tama. Gusto kong dumaan kami sa tamang proseso. Gusto kong malaman niya kung paano talaga manligaw ng babae. Kung ano ang mga dapat at hindi niya dapat gawin para makuha ang puso ng kanyang minamahal. I sound so weird pero dahil nga lumaki rin ako sa pangangalaga ni Lola, yun ang natutuhan ko. Magbibihis lang ako. Nahihiya kong sabi. "Yeah, sure, I'm willing to wait." Ngumiti siya sa akin bago tumango. Marahan kong sinara ang pinto bago ko hinarap si Manang na kanina pa pinipigil ang pagtili niya. Nang maisara ko ang pinto ay agad itong tumili sa harap ko bago hinawakan ang mga kamay ko at sabay kaming nagtatalon dahil sa tuwa. Sobrang gwapo ni Alejandro, parang gusto kong gawing boyfriend. Charot. Nang matapos kaming magtatalon ni Manang ay agad kaming naghiwalay na tila ba walang nangyari. Dumiretso si Manang sa maleta ko habang ako naman ay dumiretso sa harap ng salamin. Dapat ba akong maligo muna? Pero nakakahiya naman kay Alejandro kung paghihintayin ko siya. Hindi na lang ako maliligo. Agad akong lumapit kay Manang at tinulungan siyang pumili ng dress na maaari kong suotin. Ito pala ang rason kung bakit naramdaman ko na kailangan kong magdala ng dress. Naiisip ko kasi na baka magkaroon kami ng formal dining, lalo na't kasama namin si Eileen. Hindi ko naman inakala na kami lang pala ni Alejandro. Hindi ko maiwasan ang mapangiti habang namimili kami ni Manang ng bestida na pwede kong suotin. Nagdala ako ng kulay puti, berde, itim at pulang bestida para marami akong pamilian. Pero mas mahirap pala kapag marami kang pamimilian dahil lahat sila magaganda. Dinampot ko ang kulay berde na bestida at dinampot naman ni Manang ang kulay pulang bestida na kanina pa niyang tinitingnan. "Ito ang suotin mo," aniya. "Hindi ba mas maganda tong green, Manang?" Tanong ko. Umiling ito bago niya kunin ang bestida na hawak ko at hinagis ito sa kama. Binigay niya sa akin ang pulang bestida bago ito ngumiti. "Mas maganda ang pula. Mas lulutang ang magandang kulay ng iyong balat," aniya. Agad akong tumango sa kanya bago ako dumiretso sa banyo para magpalit. May malaking salamin dito sa banyo kaya't nakikita ko ang itsura ko mula ulo hanggang paa. Bala ko sanang magpahinga dahil sa biyahe, pero nawala bigla ang sama ng pakiramdam na nararamdaman ko kanina nang makita ko si Alejandro. Lalo na nung makita kong nahihiya siya sa akin. He's my weakness but also he's my strength. Hinubad ko ang pang-itaas ko pati na rin ang aking pantalon. Marahan kong sinuot ang pulang dress na napili ni Manang. Hapit na hapit ito sa aking balakang, pati na rin sa aking dibdib. At mababa rin ang neckline nito kaya sumisilip ang cleavage ko. Marahan akong tumalikod at napansin kong bukas pa lang likuran nito at nakikita ang itim kong bra sa likuran. Agad akong bumalik kay Manang na ngayon ay hinahanap ang makeup na pwede kong gamitin. Hindi ko na siya tinanong at ako na ang kusang naghanap ng nipple tape ko. Nang mahanap ko ito ay agad akong dumiretso ulit sa banyo para ilagay yun. Nang mailagay ko siya ay muli akong humarap sa salamin. Much better.
Marahan akong tumalikod at ngayon ko lang napansin na nakikita pa lang side boob ko. Mahaharangan naman siguro ito ng braso ko mamaya kaya hinayaan ko na. Hindi naman siguro magagalit si Alejandro kung ganito ang suot ko, diba? I'm showing so much skin tonight. At saka nasa beach naman kami, kaya ayos lang yun. Nagdala pa nga ako ng swimsuit para kung sakaling magkaroon ako ng lakas ng loob bukas, ay magsusuot ako ng swimsuit. Parang noon lang, hindi ko tipo ang mga ganitong damit. Pero dahil medyo nasasanay na ako, nagkaroon na ako ng lakas ng loob para magsuot ng mga ganitong style. At saka, maganda naman ang katawan ko. Makipot ang aking mga balikat, hindi kalakihan ng dibdib ko pero sakto lang. Maliit ang aking tiyan at may malaki akong balakang and I have a big butt too. Ganito kasi ang katawan ng nanay ko, kaya sa kanya ko naman ang ganitong katawan. Nang matapos ako ay agad akong lumabas ng banyo at hinanap sa silid si Manang, na ngayon ay nasa harap ng maliit na salamin dito sa silid at may nakahanda na rin na maliit na upuan sa harap nun. Halika na, nakakahiya kay sir kung magtatagal ka pa. Agad akong umupo ron at nakita ko sa aking harapan ng ilang makeup na dala ko. I don't wear makeup, kaya ito lang ang dala ko. Lip tint, face powder, eyeliner and mascara. Yan lang ang dala ko dahil yan lang alam kong gamitin. Yung lip tint na dala ko ay pwede na ring blush on at eyeshadow. Hindi ko rin naman kaya ang makapal na makeup kaya okay na ako rito. Baka hindi ako makagalaw ng maayos kapag kinapalan ko at saka hindi naman ako marunong nun. Kung pwede nga lang na mag-lip tint na lang ako ay gagawin ko. Pero nakakahiya naman kay Alejandro. Kung makikita niyang hindi man lang ako nag-effort ngayong gabi. Gusto kong iparamdam sa kanya na naghanda ako para sa dinner namin tonight. Dahil importante siya sa akin at dahil gusto kong maging maganda sa paningin niya. Hinila ko pababa ang bestida na suot ko nang matapos kong tahakin ng hagdan pababa sa lobby. Hanggang ngayon kumakabog pa rin ang dibdib ko dahil sa kaba. I'm having dinner with Alejandro tonight and I don't know if I look good or not. I'm not sure if he'll appreciate what I'm wearing tonight or if he will be happy seeing me wearing cosmetics. Baka manibago siya kapag nakita niyang nag-makeup ako. Siyempre madalas niya akong nakikitang walang makeup at lip tint lang sa labi ang meron ako araw-araw. Nakakaramdam pa rin ako ng hilo hanggang ngayon. Pero binabaliwala ko na lang dahil nahihiya akong tumanggi kay Alejandro. I'd rather spend dinner with him tonight than getting some rest. Ganoon siya kaimportante sa akin, Nax. Bago ako maglakad papunta sa pintuan ng lobby, ay tumigil muna ako para kunin ang maliit kong salamin sa aking purse. Para tignan ang aking itsura sa salamin. Sinilip ko ang mukha ko ron at tiningnan ang sarili kung kumalat ba ang eyeliner at mascara na nilagay ni Manang sa mata ko. I didn't expect that Manang would know how to put makeup on. Kaya nagulat ako kanina nang siyang mag-ayos sa akin. Nang mapansin kong maayos naman ang itsura ko, ay naglakad na ako papunta sa pintuan ng hotel. Hindi ko alam kung saan kami magdi-dinner ni Alejandro, kaya hindi ko alam kung saan ako pupunta. I should wait for him here. Luminga ako sa paligid hanggang sa mahagip ng mga mata ko ang refleksyon ko sa salamin sa pinto ng hotel. Tinitigan ko ang aking sarili at naantig sa sariling refleksyon. Ngayon ko lang napansin na mas lumaki pala ang puwet ko at ang mga braso ko ngayon. Masyado kasing masasarap ang mga nilulutong pagkain sa mansyon, kaya napaparami ang kain ko. Tapos madalas pa kaming umorder ng fast food kapag nasa opisina. Nang magkita kami ni Ana, napansin niya agad na tumaba ako at sinabi niya agad sa akin. Muntik na akong ma-offend sa kanya dahil sa lahat ng mapapansin niya ay yung bagay pa na nakaka-offend. Pero hindi ako nagalit kasi sabi niya sa akin, kapag daw tumataba ka, nasa tamang tao ka na. So ibig sabihin, tamang tao na si Alejandro? Naku, sana nga. Pero malay ko ba sa mga sabi-sabi na ganyan? Malay ko ba kung saan napulot ni Ana yun? Baka marami lang talaga akong nakakain at hindi ko napansin na napaparami na ang kain ko. Kaya nagulat ako na tumaba na pala ako. Bahagya pa akong umikot-ikot para tingnan ang sarili ko sa salamin. I was dressed in a red off-shoulder dress that revealed my cleavage. It's a form-fitting dress that showcased my slim figure. It's a gleaming red dress that brightened my fair skin. Tama nga si Manang, mas pumuti ako sa kulay ng dress ko ngayong gabi. Glossy ang napiling dress ni Manang, kaya pati kulay ng dress ko ay aangat para ngayong gabi. Nakasuot din ako ng itim na stilettos dahil ito lang ang heels na meron ako. Bumagay naman siya sa dress ko, kaya ito na rin ang sinuot ko. Bahagya akong napayakap sa aking sarili
nang dumampi sa aking katawan ng malamig na simoy ng hangin. Agad kong inalis ang atensyon sa aking sarili at tumingin sa langit at kasabay nun ng agad na pagbuhos ng malakas na ulan. Bahagya akong umatras nang makaramdam ako sa aking mga paa ng ilang butil ng tubig mula sa ulan. Sunod-sunod din ang mga taong pumasok sa hotel, kaya't pumunta ako sa gilid para hindi ako makasagabal sa mga taong nakikisilong. Natatakot din ako dahil baka matamaan nila ako at maging rason pa para matumba ako. Sanay na akong magsuot ng stilettos pero hindi ako ganun kagaling. Baka matumba ako at bumagsak sa sahig kapag nadali nila ako. This is a 4-inch stiletto. And for people like me who don't wear heels all the time, it was hard for me to wear it. Pero para sa dress na to, para sa gabing to, para sa dinner na hinanda ni Alejandro para ngayong gabi, titiisin ko at gagawin ko ang best ko para makapaglakad ng maayos kahit sa batuhan pa yan. Pero sana hindi sa batuhan dahil baka hindi makaya ng mga paa ko at bigla akong matapilok. Ilang sandali pa ay may lalaking lumapit sa akin. He is wearing a white polo, a black bow tie on his neck. Nginitian ako nung binata at napansin kong may hawak siyang payong sa kanang kamay at puting panyo naman sa kaliwa. I'm sure you are Miss Abigail Villegas. Wika ng isang mistisong binata na sa tingin ko ay mas bata pa sa akin ng ilang taon. How sure are you? Nakangisi kong tanong. Mr. Hidalgo told me to fetch a beautiful lady here and I'm sure it's you. Aniya. Bahagya akong napatungo at napangiti nang marinig ko yon sa binata. Luminga ako sa paligid at napagtanto kong maraming babae ang nakatayo sa pintuan ng hotel. At hindi lang ako ang nakasuot ng bestida pero ako ang nilapitan niya. Yeah, you're right. I'm Abigail. Ngumiti ako sa kanya at galak na tumango ang binata sa akin. Nilahad niya ang kamay niya sa aking harapan para alalayan akong makababa sa 3 hakbang ng hagdan na nasa harap namin pero hindi ko yun tinanggap. Bumaba ako ng hagdan at hindi man lang nagpaalalay sa kanya. Nang makababa kami ay agad niyang binuksan ang payong na dala niya bago kami nagsimulang maglakad paalis sa lugar. Saan daw kami magdi-dinner? Tanong ko habang tumitingin sa paligid at hinahanap si Alejandro. Nang hindi ko siya makita ay tinapunan ko ng tingin ng binata na nahuli kong nakatingin sa akin. Tumingin kasi dinadaanan mo at baka madapa ka pa at hindi mo ako mapayungan. Hindi ko gustong mabasa ng ulan. Mataray kong sabi sa kanya. What's wrong with this guy? Hindi ako komportable sa mga tingin at kilos niya. Kung ice cream ako ay kanina pa akong tunaw dahil sa mga tingin niya. Hindi ko alam pero para sa akin, wala siyang karapatang tingnan ako. Si Alejandro lang ang may karapatan na titigan ako kahit buong magdamag pa. Ngumisi ito sa akin at umiling. Nagdikit naman ang mga kilay ko dahil dun. May itsura ang binatilyo na to pero hindi ko gusto ang mga kilos niya. Presko siya at kung akala mo kung sinong gwapo. Buti pa si Alejandro, gwapo pero hindi pinangangalandakan. Your name doesn't suit you. Tinapunan ko siya ng tingin bago ko siya irapan. Perfect. People should call you perfect. Dagdag niya. Luma na yung mga galawan mo, Toy. Don't call me that. We are just the same age. Wika niya. Hindi ako naniniwala. Ilang taon ka na? Nakataas kilay kong tanong. I am just 22 years old. Bahagya akong tumawa at umiling. 28 na ako. And so, age doesn't matter. Mukhang hindi ako titigilan ng batang to. Isa sa mga ayaw ko sa isang lalaki ay presko at aaktong close kami kahit hindi naman. Ayoko rin sa mapilit at gwapong-gwapo sa sarili. Mga ganong lalaki ang gusto kong sapakin dahil mabilis kumulo ang dugo ko sa mga ganitong klaseng lalaki. Let's have a coffee after this. What do you think? Nakangisi niyang tanong. Kulang na lang talaga hablutin ko sa kanya ang payong na hawak niya at ihampas sa kanya. Baka sakaling magising siya at mapagtanto na napakayabang niya. Hindi ako nagkakape at saka hindi kita type. Pili akong ngumisi sa kanya bago ko muling ituon ang atensyon ko sa daan na nilalakaran ko. Luminga ako sa paligid hanggang sa makita ko si Alejandro. He's patiently waiting while sitting on the bench and when he saw us, he quickly closed his coat and stood up. My smile peaked when I saw my man. Kapag nakilala mo ko, matitipuhan mo rin ako. Parang gusto ko na lang maiyak dahil sa inis ko sa lalaking to. Ang lakas-lakas na nga ng ulan tapos ang hangin niya pa. Saan ba kumukuha ng kapal ng apog ang lalaking to? For your information, boyfriend ko yung lalaking nag-utos sa'yo na kunin ako sa lobby.
He's a billionaire and he can make you get fired from your job. Kasi hindi ka karapat-dapat sa trabaho na meron ka kung bawat babae na makikilala mo ay kakausapin mo sa paraan kung paano mo ko kinakausap. You're making your guests uncomfortable. Sinabi ko yun habang naglalakad ako. Natigilan siya sa paglalakad kaya inangat ko ang tingin ko sa kanya. Tumigil din ako sa paglalakad dahil mababasa ako kung magpapatuloy ako. Natahimik siya bigla dahil sa sinabi ko, kaya't wala akong nagawa kundi ang umiling. Hindi na siya nagpatuloy sa paglalakad kaya't iniwan ko siya at tumakbo papunta kay Alejandro. May mga hagdan na bato papunta sa dinner area at dahil sa pagmamadali ay naramdaman ko ang pagbend ng paa ko, dahilan para mawalan ako ng balanse. Nalaglag ako sa hagdan pero agad akong nasalo ni Alejandro. Isang iglap lang ay bumungad sa akin ang kanyang gwapong mukha na tila ba nagtataka kung bakit ako nagmamadali. Nakapulupot ang mga braso ko sa kanyang batok habang nakasalo naman ang braso niya sa aking likuran at nakahawak naman sa aking hita ang isa niyang kamay. "Hi!" sabi ko bago ako pilit na ngumiti sa kanya. Bahagya siyang ngumisi bago umiling. Nagulat na lang ako nang buhatin niya ang mga hita ko at binuhat ako at marahan na iniupo sa upuan. "Bakit mo ba iniwan yung lalaki? Nabasa ka tuloy ng ulan." Nilingon ko yung mayabang na lalaki kanina pero wala na siya ron, natakot yata. Nang mailapag ako ni Alejandro sa upuan ay agad niyang kinuha ang panyo niya sa kanyang bulsa. Marahan itong lumuhod sa aking harapan bago ako pinunasan sa mukha, pati na rin ang braso kong nabasa ng ulan. Natigil naman ako nang punasan niya ang balikat ko papunta sa aking dibdib. At pati siya ay nagulat din sa ginawa. Sorry, Aniya. Nilayo niya ang mga kamay niya sa aking dibdib at marahan na kinuha ang kamay ko at nilagay sa palad ko ang panyo na hawak niya. Tinanggap ko iyon at palihim na ngumiti bago ko pinunasan ang cleavage ko. Ang awkward nga naman kung siyang magpupuna sa cleavage ko. Nang mapunasan ko ito ay agad akong humarap sa kanya. Umupo ito sa harapan ko at ngayon ko lang napansin na maganda pala ang ayos ng aming lamesa. There's a white plate in front of us and a set of flowers on the center of the table. May baso rin sa gilid ng aming pinggan and I think that is a glass for wine. May mga kubyertos din sa gilid nito at kutsara, tinidor at kutsilyo lang ang alam kong gamitin. Tumikhim si Alejandro bago nagsalita. "Are you okay? Masakit ba ang paa mo?" Ginalaw ko ang paa ko sa ilalim ng lamesa at wala naman akong naramdaman na sakit. Siguro nagbend lang talaga dahil sa pagmamadali ko at saka madulas din ang daan kanina. Hindi naman, wala naman akong nararamdaman na sakit. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Kinindatan ko siya bago ako ngumiti. He smirked at me before shaking his head again. Favorite expression niya yun. Nakalipas ang ilang oras ay puro tawanan lang ang bumalot sa buong paligid. Kami lang ang tao sa buong garden, kaya hindi kami nahihiya kung malakas ba ang tawa namin. We also enjoyed a lot of foods, lalo na yung shrimp gambas. Yun ata ang pinakamarami kong nakain. Buti na lang naalala kong naka-fitted dress ako, kaya medyo binawasan ko ang kain ko. Baka magmukha akong buntis mamaya kapag tinodo ko. Masyadong tahimik no, mga tawa lang natin ang naririnig ko eh. Sabi ko kay Alejandro bago ko tikman ng wine na nasa harap ko. I closed the whole garden for us. Natigilan ako sa pag-inom at halos mabulunan dahil sa narinig ko. Baliw ka ba? Alam kong hindi siya nagbibiro pero hindi ko maiwasan ang magulat dahil sa sinabi niya. Alam kong kaya niyang gawin yun pero dahil lang sa may dinner kaming dalawa, pinasara niya ang garden. Paano pala kung tumanggi ako? Remember what I told you? I will treat you like a queen. Ngumisi ito sa akin bago uminom sa wine na nasa harap niya pero agad din siyang natigilan at nilapag yon sa lamesa. Teka, allergic ka sa alak diba? Why are you drinking? Gulat na gulat niyang tanong. Wala lang, naisip ko lang na dapat sanayin ko na yung sarili ko sa pag-inom ng wine. Para kapag na-immune na yung katawan ko, mawawala na yung allergic ko sa alak. Are you sure? Baka mapano ka niyan. Don't worry, kaya ko. Kumindat ako sa kanya bago ko muling tinungga yung wine na nasa harap ko. Alam mo, mas masarap pa rin yung wine mo. Dapat nagdala ka. Dagdag ko. Masarap talaga yun. Mayabang nitong sabi kaya't bahagya akong napatawa. Waiter, wine pa nga! Sigaw ko at inangat ang aking braso. Pero mukhang hindi pa rin kumbinsido si Alejandro sa ginagawa ko at bahagya na lang napailing at uminom din ng wine. Lumapit sa amin yung waiter at sinalinan ng wine ang baso ko.
Naglagay na rin sila ng isang bucket ng yelo sa aming lamesa at nilagay doon ang isa pang bote ng wine. Alejandro's point of view. It took me a lot of time to finally decide if I will take her for a dinner. Because I'm afraid she might turn down my offer. Hindi ko gustong tinatanggihan ako, kaya't pinag-isipan ko ng mabuti kung paanong paraan ko yayayain si Abigail. Besides, this is the first time I invited her for a dinner. I wanted to show her a perfect setup. So I personally talked to the manager to prepare a wonderful dinner for us. Nang pumunta ako sa kwarto niya kanina, kinakabahan talaga ako and I couldn't speak properly. Kinakabahan ako at siguro dahil mahal na mahal ko si Abigail at ayokong magkamali sa paningin niya. Ayokong may makita siyang kahit nakatiting na pagkakamali sa akin. I want everything to be perfect. Also, she's the only girl who can refuse me and that's completely fine because I'm getting thrilled by her. Hindi ko alam na ganito pala kahirap manligaw. I also realized a lot of things right now. Naalala ko lang na kahit kailan pala ay walang babae ang tumanggi sa akin. Kahit kailan ay hindi ako nakaramdam ng kaba o takot kapag niyayaya ko ang isang babaeng lumabas para kumain. Madalas pa nga na ako ang niyayaya ng mga babae. Ewan ko ba? I could win their hearts just by using my smile. But Abigail, she's different. She could have rejected my offer at any time. But thankfully, she didn't do that tonight. Sayang naman yung setup kung tinanggihan niya ako. Baka binigay ko na lang tong setup na to sa ibang couple kung tinanggihan ako ni Abigail. But thankfully, she did not. I was just staring at her while she was drinking her wine. Kanina pa siya may kinukwento sa akin, pero hindi ako nakikinig dahil abala ako sa pag-iisip kung gaano ako ka-thankful na nakilala ko siya. She's the best woman I've ever met. Hindi ko alam kung anong buhay ang meron ako kung hindi ko siya nakilala. Hindi ko alam kung nandito pa ba ako kung hindi ko siya nakilala. Maraming pinarealize sa akin si Abigail. Pinaramdam niya sa akin na mahalaga ako at kamahal-mahal ako. Pinaramdam niya sa akin na may pag-asa pang mabuhay ako. When I knew that I had cancer again, it felt like I was in a hopeless case. I wanted to give up and I wanted to stop curing myself kasi wala naman lumalaban para sa akin. Wala naman gustong lumaban ako. Because when I had cancer when I was young, tinanggap na nila na mawawala ako sa buhay nila kahit na anong oras. Pero hindi natuloy kasi gumaling ako. Kaya siguro nung bumalik ang cancer ko, hindi na sila nagulat. At baka nasanay na ulit sila na kahit na anong oras ay mawawala ako sa kanila. Feeling ko wala silang pakialam. Feeling ko, kung mamamatay man ako, baka nanay ko lang umiyak sa kabaong ko. Marami akong bagay na iniisip. Kaya may mga gabi na hindi ko magawang makatulog dahil sa kakaisip. Pero may isang babae na nagpalakas ng loob ko. When I became weak because of my cancer, she slept beside my bed. Halos mahulog siya sa upuan na tinutulugan niya. Napaka-arte niya kasi dahil ayaw niya pang tumabi sa akin. Nung mga panahon na yon, type ko na siya. Hindi ko lang maamin sa sarili ko. The girl who used to sleep on the chair made me believe that I still had a chance to survive. That there's one person who believes in me, who's scared to lose me, and who's there to love and care for me even at my worst. And that's Abigail. Hoy! Nakikinig ka ba? Nagising ang diwa ko nang marinig ko ang pagtaas ng boses ni Abigail. I widened my eyes before I nodded at her. We, sige nga, anong sinasabi ko? Bahagya akong natigilan bago bumaba ang tingin ko sa tinidor na hawak niya. At napansin kong kanina niya pa pinapapak ang shrimp gambas. You're saying that shrimp gambas is one of the best dishes you've eaten. Dahan-dahan kong sabi dahil baka magkamali ako. She smiled at me before giving me a nod. Nakikinig ka naman pala. Halos gusto kong tumalon sa upuan ko nang tumama ang hula ko, pero umakto lang ako ng normal. Hindi talaga ako nakikinig sa kwento niya kanina pa, at nanghula lang ako dahil baka mainis siya sa akin at iwan ako. Alejandro, listen. Binaba niya ang hawak niyang tinidor bago niya pinunasan ang kanyang bibig, gamit ang tissue napkin na nasa hita niya. Yes. Tugon ko. Knock knock. I think she's already drunk. She's getting red but her allergies are not attacking her. Ngumisi ako bago ko siya sagutin. Who's there? Tugon ko. Ice cream? Ice cream who? She laughed at me before answering. Ice cream if you don't let me in. Malakas itong tumawa sa harap ko habang hawak ang baso ng wine na kanina niya pang iniinom. That laugh made me stop.
Tila ba nag-slow mo sa paningin ko ang ginawang pagtawa ni Abigail. Bumabagal ang ikot ng mundo ko and all I can see is her. Ang napakaganda niyang mga mata at ang malalambot niyang mga labi. Her laugh is so genuine and I'm happy to see her laugh like that. Matagal kong hindi narinig ang mga tawa na yun at masaya kong naririnig ko siya ngayon mismo sa harap ko. I got her joke and it's funny. Pero nawala ang atensyon ko sa joke niya nang makita ko kung gaano kaganda ang babaeng nasa harap ko. Narinig ko kung gaano siya kalakas tumawa pero hindi ako na-turn off sa kanya. Actually, that laugh made her more attractive. Nagising ang diwa ko nang matapon ang wine na hawak niya sa kanyang suot pero patuloy pa rin siya sa pagtawa. Agad akong tumayo at pilit inagaw sa kanya ang wine na hawak niya. She's dead drunk already. You're drunk, beautiful lady. Pilit kong kinukuha sa kanya ang baso ng wine na hawak niya. Bago ko mabilis na kinuha ang tissue sa table to wipe her neck because she had spilled wine on her boobs. No, I'm not! Sigaw niya at pilit na iniiwas sa akin ang basong hawak niya. Tama na Abigail, you're drunk. Bulong ko. Nahagip ng mata ko ang isang bote ng wine na nakapatong sa lamesa at napansin ko ring wala na tong laman. Hindi naman ako uminom ng wine kanina, kaya sigurado akong siya lang ang uminom ng isang bote ng wine na nasa harap niya. Paano ko hindi napansin ang bagay na yun? Dahil ba sa sobrang dami niyang kwento at ang dami ko ring iniisip kaya hindi ko napansin? Nang maagaw ko sa kanya ang baso na hawak niya, ay agad ko siyang inalalayan para tumayo. Saan tayo pupunta? Hindi ko pinansin ang tanong niya at inalalayan ko lang siyang tumayo. Nang makatayo kami ay agad siyang bumagsak sa sahig. Ah! Sigaw niya habang hawak ang kanan niyang paa. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung paa na natapilok kanina. She lied. Sabi niya hindi siya nasaktan. Marahan kong inilagay ang kanyang kamay sa aking braso bago ko ilagay ang kamay ko sa kanyang likuran at sa likod ng kanyang mga hita. Dinampot ko rin ang bag niya gamit ang kamay ko sa kanyang hita bago ko lisanin ang lugar ng buhat-buhat siya. Alejandro, I'm not drunk. Bulong niya. You can't convince me, young lady. Marahan niyang inangat ang kamay niya at hinawakan ang aking pisngi, dahilan para tignan ko siya. Mapungay ang kanyang mga mata, and I can see through her eyes that she's really drunk. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa loob ng hotel. Hindi nakakalasing ang isang bote ng wine, pero dahil hindi siya sanay uminom, mabilis siyang nalasing. Kahit buhat ko siya ay nagawa ko pa ring pindutin ng hall call button ng elevator. Hindi man lang ako nakaramdam ng ngalay o bigat habang buhat ko si Abigail. Siguro dahil mahal ko siya at kahit kailan ay hindi ako mapapagod buhatin siya kahit tumanda kaming magkasama. Alejandro, may nagsabi na ba sa'yo na sobrang gwapo mo? I heard a lot of people calling me handsome, but I want to hear it from her. Wala pa, sagot ko. Really? Bahagya akong ngumisi nang marinig ko yon sa kanya. Nang magbukas ang elevator ay agad akong pumasok doon. Buhat ko pa rin si Abigail. Yes, halos pabulong kong sabi. Ang gwapo mo po, sobra po. Marahan akong tumungo sa kanya para tignan siya. Nakangiti at nakapikit siya habang sinasabi yun. Sa sobrang cute niya, gusto ko siyang paulanan ng halik but I can't do that. Kahit lasing siya, rerespetuhin ko pa rin siya. Kiss me, Alejandro. Kiss me, please. Muling bumaba ang tingin ko sa kanya at nasaksihan ko ang pagmuso niya sa akin. Bahagya akong natawa bago ako umiling. When we reached our floor, I quickly got out of the elevator. Tahimik lang kaming naglakad papunta sa room nila ni Manang. Ilang beses akong kumatok pero walang nagbubukas ng pinto, kaya marahan akong yumuko para iupo muna sa sahig si Abigail. Binuksan ko ang purse niya at kinuha ang keycard niya ron. Mabilis kong binuksan ang pintuan bago ko muling buhatin si Abigail. Hey! Minulat niya ang kanyang mga mata at muli akong hinawakan sa pisngi. Where's my kiss? Ulit niya. I can't kiss you. Baka bugbugin mo ako bukas kapag nalaman mong hinalikan kita nang wala ka sa wisyo. Sagot ko. No, I won't get mad. Ngumisi ako at umiling. I didn't expect that she would be an Englishera when she got drunk. But she's getting hot when she speaks English. And that made me want to kiss her, but I won't. Pumasok kami sa loob at sinara ko naman ang pintuan gamit ang paa ko. Marahan kong inilapag si Abigail sa kama
Pero ayaw niyang bumitaw sa bato ko dahilan para magkalapit ang aming mga mukha. Umangat ang gilid ng aking labi bago ko marahang alisin ng kamay sa likuran niya. Para alisin ang kamay niya sa aking batok. No! Nagpapadyak siya at mas lalo pang yumakap sa akin. I won't let you go until you kiss me. Bulong niya. Bahagya akong umisi bago ko siya maraha na halikan sa noo. Nang gawin ko yon ay agad na sumilip ang kanyang mga ngiti. Dahan-dahan siyang bumitaw sa aking batok bago ko hilahin ang kamay ko paalis sa ilalim ng kanyang hita. Gumulong ito sa kama dahilan para umangat ang suot niyang bestida at halos makita ko na ang kanyang likuran. Agad kong hinila ang kumot at tinakluban ang mga hita niya. Medyo napagod ako ron Hindi pala talaga pwedeng malasing tong si Abigail. Buti na lang ako ang kasama niya dahil kung hindi, baka pinagsamantalahan na siya ng mga tao sa paligid. Maganda si Abigail at maganda rin ang hubog ng kanyang katawan, kaya hindi imposibleng mangyari yun. Nang mailapag ko siya ay inikot ko ang buong kwarto para tignan kung nandito na ba si Manang. Pero wala pa rin siya hanggang ngayon. Baka nagdi-dinner pa rin sila nila Elaine. Paano ko iiwan dito si Abigail kung lasing na lasing siya? I can't leave her alone. Baka kung mapano siya. Nang mapagtanto kong wala si Manang ay bumalik ako kay Abigail. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla itong gumulong papunta sa gilid ng kama. Dahilan para mabilis akong lumapit sa kanya at saluhin siya sa kanyang bewang. Abigail, dito ka sa gitna, baka mahulog ka. No! Aniya. Anong no? Mahuhulog ka na kaya kung hindi lang kita nahawakan sa bewang mo. Marahan itong minulat ang kanyang mga mata bago muling abutin ang aking mga pisngi. Mumiti ito sa akin bago marahan na kunin ang kamay ko at nilagay sa kanyang pisngi. I love you. Ilang beses akong napakurap nang marinig ko yun sa kanya. Tama bang narinig ko? Nag-I love you ba siya sa akin? Did I hear it right? Nag-init ang mga pisngi ko nang marinig ko yun mula kay Abigail. Nilapit ko sa kanyang mukha ko bago ko siya tanungin. Can you say it again, Abigail? Tanong ko. Sabi ko, mahal kita. Umangat ang gilid ng aking mga labi at halos umabot sa aking tenga ang aking mga ngiti. I don't know how to explain how happy I am right now. Ang babaeng mahal ko, ang babaeng nililigawan ko, mahal na ako. Hindi itong unang beses na nakarinig ako mula sa isang babae ang 8 letra na yon. Pero masasabi kong ako na ang pinakamasaya sa buong mundo nang marinig ko yun. My heart started beating so fast and made me struggle to breathe. Finally, after months of courting Abigail, she finally said I love you. Pero valid ba yun? I mean, she's drunk. Baka niloloko niya lang ako. Pero 'di ba, sabi nila, totoo ang mga sinasabi ng mga tao kapag nalalasing. Ibig sabihin ba niyan ay mahal na niya ako?